Happy Sunday. Bago tayo magpatuloy, may tatanong ako. Huwag kayo mahiya pag hindi alam ang sagot, ha? Okay? RV, anong ibig sabihin ng Yahweh? Huwag ka mahiya pag hindi mo alam, ha? Walang bubulong. Alam ko, alam niya, hindi niya lang masabi. Okay lang. Anong ibig sabihin ng word na Yahweh? Sa Bisaya po ang Yahweh, susi. Alam niyo yun? Yahweh. Asama ng Yahweh. Susi. Okay. Ang ibig sabihin ng Yahweh ay galing sa salitang Yah. Doon word na Hallelujah. Psalm 68 verse 4. The word Yahweh. The word Yahweh is I am that I am, the name of God, na tinatawag na Jehovah o Jehovah, I am that I am. So marami pong mga pagkakaiba ng mga salita, pero the word Yahweh ay tumutukoy sa the Creator God, Yahweh. Pag sinabing Hallelujah, purihin si Yahweh. Okay, naiintindihan po ba natin? Pag sinabing sovereign, Yahweh, yun po yung explanation sa second psalm na inawit po kanina ni Ella, di ba? He is sovereign over us. Okay. Alam niyo ba ibig sabihin ng sovereign? Ano? In control? Kulang. Tama din naman, partly. Pag sinabing sovereign, He is above all. The word sovereign wala sa Bible, but the word is the Most High. Pag sinabing the Most High God, tandaan nyo, He is in constant, consistent control over all things and everything for His glory and for the blessings or advancement of His people. Naintindihan nyo? Amen? O sige nga, pakiulit nyo nga yung sinabi ko. Ang Diyos ang may control consistently, 24/7 ang lahat ng bagay. That is biblical. Walang bagay sa mundo na hindi niya kontrolado. Pati yung nasa gasahan ni Tikboy. Alam ng Diyos yun. Hans Tikboy. Ang nangyari pala noon, hinabol siya ng pulis. May nasagasahan ka doon. Hindi niya pa alam kung ano nangyari. Tumawag siya kay Lerma, nakasagasa ako. Siyempre, hindi alam ni Lerma, baka patay o ano nangyari. Baka may basag ang ulo. Yun din ang aming akala. Di ba? Tikboy. So, nagbalita siya nakasagasa. Hindi naman niya alam kung anong nasagasaan niya. Yung pala, na sa word Cebuano, natapsingan. Ano ba yun? Sa Tagalog? Nadaplisan. Nadaplisan yung paa. Ang sabi nung nadaplisan yung paa, marami akong katanungan na hindi nasasagot ng mga tinatanong ko. Gusto kong makausap ang pastor mo. Kinumpromiso pa ako nito? Hindi, joke lang. Okay, pupuntahan namin ni Tikboy dahil iba-Bible study namin ni Tikboy. Yun ang purpose ng Panginoon, bakit niya nasagasaan. Ang iniisip namin ni Tikboy, ay ni Marisa, nung tumawag sa akin si Marisa, nag-pray agad kami mag-asawa, nag-pray kami kung ano man nangyari kay Tikboy. Dahil pupuntahan ka namin, dahil hawak ka daw ng pulis, itatakas ka namin sa pulis. God is sovereign, wala nangyayari sa mundo na hindi natin alam. Kaya ang Kristiyano, hindi naniniwala sa malas. Alam mo yung Cora? Ang naniniwala sa swerte, minamalas. So walang aksidente. Lahat na nangyayari sa mundong ibabaw ay hindi nakakalagpas sa sovereignty of God. Karamdaman, pagkamatay, ibong nalalaglag, dahong nalalaglag, itanong mo kay God, alam niya lahat yon. Buhok na nalalagas, kasama yun, alam ni Lord yan. Okay? So gusto ko lang maintindihan nyo kasi aawitin uli nila yan. Para alam nyo, pag sinabing sovereign, it pertains to God controlling everything for His glory and for my advancement. Wow. All you need to do is to submit to God. Submit to God. Amen? So mangyayari ang kanyang sovereignty, ang kanyang good plans for everyone if we will submit to Him.
Okay? Ang sabi ng isang ginugupitan sa barbero, alam mo, wala akong belief sa Diyos eh. Kasi ang daming mga taong pinababayaan ng Diyos, oh, gutom, naghihirap, ba't ganun ang Diyos? Akala ko ba makapangyarihan siya sa lahat? Ang nagsasabi noon ay ang barbero. Sumagot yung ginugupitan na Kristiyano. Alam mo, mamang barbero, wala akong belief sa mga barbero. Mga walang kwenta yung mga barbero eh. Bakit mo nasabi? Ang dami sa labas, ang haba ng buhok. Wala magawa mga barbero dyan. Pare naman, kung sila ba'y lalapit sa amin, di magugupitan sila. Ganon din sa Diyos. Kung lalapit ka sa Diyos, doon ka lang may magagawa ang Diyos sa'yo. Hindi sila lumalapit sa Diyos eh. God is sovereign, pero pag di ka lumapit, nagsasarili ka, bahala ka sa buhay mo. Amen? Nagsasarili ka eh. Okay, so binigyan ko lamang ng ayuda ang tungkol doon sa mensahe ng mga songs kasi the word sovereign, the word Yahweh, Rose of Sharon. Diba? The Rose of Sharon na isang halamang napakaganda, matatagpuan sa Palestino na galing sa place na tinatawag La Sharon or Sharon. Isang magandang bulaklak, kaya Rose of Sharon. Okay? Siguro yun ang rose natin, yun din siguro yun eh. Ang gandang bulaklak eh. Isa sa pinakamagandang bulaklak sa mundo ay rose. Rose. The Rose of Sharon. God is the Rose of Sharon. The fairest Lord Jesus. Okay, so ang topic ko po ay sing unto God, sing praises to His name, extol Him that rideth upon the heavens by His name, Yah, and rejoice before Him. Yah, Yahweh. Hallelujah. Okay. Sabi nga po nung isang nagsasalita, ang unang bigkas daw ng bata pag nilabas ay Yah. At ang tao daw pag namamatay, yung pinakahuling binibigkas ay Yah. From beginning to end. Okay. Yah. Ang mga karatista ay mga spiritual yan. Kasi lagi, Yah! 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 Okay, so ang topic po natin ay tungkol po sa Luke chapter 9, verse 57 to 62. Balikan po natin. At last Sunday, nag-preach po ay si Brother Ernie. At ang alam ko, natatanda yung preaching ni Brother Ernie? Yung preaching ni Brother Ernie? Akala ko yung joke ni Ernie na pinatay yung yung nanlalait eh. Akala ko yung natatanda niyo eh, no? So yung preaching ko naman, alam ko, natatanda niyo pa rin. Matatalino kayo, di ba? Yeah. Galing yan. Yes, yeah. Okay. Tingnan po natin, Luke 6, 57 to 62. I'm sorry, Luke 9. Ba't ba 6 ang sinasabi ko? Luke 9. Tandaan niyo po ba yung kwentong ito? Merong isang lumapit sa Panginoon at ang sabi niya, Lord, sasama ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Kahit saan pupunta ako sa iyo, sasama ako. Ang sabi ng Panginoon, di nga. Sure ka? Tingnan natin. Hindi mo ba alam na ang asong gubat, verse 659, verse 58 ba? Foxes have holes, birds have nests. Ako, wala akong permanenteng bahay. NPA ako, no permanent address. Tapos yung mama, hindi na narinig. So, ibig sabihin, meron siyang ibang motibo. Ang motibo niya is practical reasons. Ano bang mahihita ko dyan? For worldly pursuits, for material things. Wala ka naman palang kasiguro. Nakala ko ba magaling ka? Kala ko ba naghihimala ka ng tinapay? Kala ko ba lumalakad ka sa dagat? Kala ko ba, etc. Wala naman pala ikaw siguradong buhay. Hindi lang ako sasali sa'yo. So nakita nyo, na-test yung motive. Di ba?
At pagkatapos sa verse 59, may sinabihan naman siya, o ikaw, sige, liga. Ito volunteer. Ay hindi, ikaw, sunod ka sa akin. Sabi niya, okay, susunod ako sa'yo, susunod ako. Pero wait lang. Ipalilibing ko muna yung aking ama. Masama ba yon? Masama bang, Lord, bago ako maglingkod sa'yo, may patay kami eh. Nag-grieving pa kami. Hayaan mo muna kaming makamove. Anong sabi ng Panginoon sa verse 60? Let the dead bury their dead, go and preach the gospel. Tandaan niyo ang ibig sabihin nito? Motibo na naman ang pinag-uusapan dito. Iba't iba tayo ng motibo. Yung bagay na humahad lang sa paglilingkod sa Diyos ay material things. Saka na ako maglilingkod pagka maganda na yung buhay namin. Saka na ako maglilingkod pagka nagkapera ko, pag pinayaman ako ni Lord. So yun ang una. Pangalawa naman, marami siyang heart, marami siyang sentiments sa kanyang buhay. Ang kalimitan pong paglilingkod sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng hadlang, mga sentimiento, mga traumatic experiences, mga sama ng loob, mga hinanakit sa buhay. Pag marami kang sama ng loob, marami kang emotional traumas, you cannot really serve God. Kasi may balakid eh. You cannot give your best to God. Okay? Nakuha niyo ibig sabihin yan? Grieving pa kami eh. Hindi pa ako pwede maglingkod sa'yo kasi grieving ako eh. Sana maintindihan mo ko, Lord. So, yun po yung issue doon. Okay? Wala na po ba kayong mga sentimento sa buhay nyo? Wala ba kayong hinahanapan ng lunas? Pag hindi nyo nakita kay Lord yan, hindi nyo makikita yan sa mundo. May hirapan kayo. Pangatlo, ano naman to? Hindi na po siya sumunod sa Lord. Yung pangatlo sa verse 61. Verse 61 says, sandali muna, susunod ako sa iyo, pero magpapaalam muna ako sa aking mga mahal sa buhay. Ano ibig sabihin noon, Yana? Jana pala. Natan mo? Ano ibig sabihin noon? Ano yung humahad lang sa paglilingkod? Tao. String attached. Yung unang-una, system of the world. Pangalawa, sentiments in life. Pangatlo, string attached with the families or people. Kaya mahirap pumisan ng kabataan kapag ang mga magulang ay ayaw sa born again. Buti si Yana, okay lang sa mga magulang mo. O tinakot ni Ernie. Ang tatay mo ba kapatid niya? Lolo po. Yung lolo mo na siya. May apo ka pala rito eh. Apo mo pala to? So, sino dito ang may nandito lang na hindi kasama ang magulang niya? Na ayaw ng magulang niya sa born again, sa Christian? Okay naman lahat. Okay lang kung anak ka, umaaten ka sa ganito, na ikaw ang sinusunod ng magulang mo. Pero kung ang magulang mo nasusunod sa'yo at ayaw dito, ikaw John Lloyd, ba't ka nandito? Gawa ng mama mo. Pag ayaw ng mama mo, ayaw mo na rin. Okay. So yun po ang karamihan sa kabataan, hindi sila nasusunod. Ang sabi po ni David, even if my mother and father forsake me, the Lord will pick me up. So meron po mga kabataan na nakakakilala kay Lord na kahit binabawalan ng magulang, nagpapatuloy. Yun nga lang, binabawi nila sa bahay. Ang sisipag nila. Binabawi sa bahay para hindi sila bawalan eh. At nagpapakabait sila sa kanilang mga magulang. Ano, Jong? Sana all? O ngayon, ang demand ng Panginoon sa verse 62. Ito yung focus natin. Ang theme po natin is the demand for the kingdom. The demand for the kingdom. May demand ang Panginoon para sa kanyang kingdom. Kung nais mong maglingkod sa Kanya, nais mong maranasan ng kingdom, nais mong maranasan ng kagandahan ng kingdom ni God, meron siyang demand. Ano yung demand? The requirement in the demand is the first point of the message. Wala ang ating secretary dito, wala si Joanne. Bagong pasok sa trabaho yun, ano? Kaya medyo 1 week pa lang, nag-a-adjust pa lang si Joanne.
Okay? So siya kasi yung nakita kong gumagawa na naman ng mga outline eh. No? So, tingnan natin. Anong demand? Dalawa lang yan eh. Ang demand ng Panginoon, sinamarize natin kanina yon, forsake all. Okay? So sinabi ng Panginoon, Luke, shortcut tayo, Luke 14:33. Ito yung demand ng Lord sa'yo. This is the demand of God. Basahin natin sabay-sabay, please. So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple, or sinabi niya, cannot fit for the kingdom of God. Na bago ako magpatuloy sa message ko, have you forsaken all that you have? Your worldly pursuits? Have you surrendered all your heartaches in life to God? Ang tao kasi lumalaki, marami naiipong heartaches eh. Kaya ang buhay ng tao ay napupuno ng mga heartaches memories. Broken-hearted people. Broken pieces. Okay? Wait, I can't understand that daw, sabi niya, oh. Talaga, ba't ka sumasagot ko naman, no? Hindi kita kinakausap, eh. Ito talaga si AI, oh. Diyan muna si AI. I can't understand that, sabi niya. Talaga, oh. Hindi naman kita kinakausap, eh. Before I proceed with my message, the question is very, very critical. No person having put his hands upon the plow. Walang sino mang tao naglalagay sa araro ng kanyang kamay at lumilingon at may binabalikan is fit for the kingdom of God. You must settle that question. Have you forsaken all in your life? Have you forsaken all in your life? RV? So may mga umaten sa church, iba't iba ng dahilan. Dalawa lang mangyayari dyan. Unang-una, pag hindi ka nawala dito dahil na-bored ka, ayaw mo na, napapagod na ako dyan, sounds familiar, meron ganon. Yung iba nagpapatuloy dahil tinuturing niya ang church ay club. Na-enjoy yung mga tao. Okay naman yun. Iba pa rin yung mga taong na-enjoy mo pag hindi mo na-enjoy. O may best friend ka dito na wala ng best friend mo. O Rafi, andito si Mami, kaya andito ka. That's valid for the meantime. But what about if Mami is not here? The kingdom is the church. Kaya we must answer the question. Sabi ng Panginoon, he who has not yet forsaken all cannot be my disciple. Ayun. Ibig sabihin ng paglalagay ng kamay sa araro ay ang pagtatalaga ng buhay natin sa Panginoon. Akala nyo, pagiging born again lang, ay ang pagtanggap lang kay Jesus? Okay, tingnan po natin sa John 3:3. John 3:3. Jesus answered unto him, sa nagtatanong, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot be saved, or he cannot enter into the kingdom of God. So the first question, and the same question about putting your hands on the plow, is, are you a born-again Christian? Because a born-again Christian is someone who put his faith and all his life into the hands of God. You cannot be a born-again Christian if you don't understand that worldliness is nothing. All the sentiments of the world and all the attachment and the string attachment in the world, they're all nothing compared with the kingdom of God. And I'm willing to forsake all just to be in the kingdom. Naiintindihan po ba natin ng Christianity? It's giving all or not at all to Jesus Christ.
Ang mga taong born again ay nakaunawa ng kawalan ng kabuluhan, kakwenta-kwenta ang buhay sa mundo, at ibibigay niya ang buhay niya kay Kristo at naintindihan niya na ito ang pinaka-the best na magagawa ko sa buhay ko, ito yung pinaka-the best sa buhay ko, to be a born again and to be in the kingdom of God. Verse 5. Yan. Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Another, diba? To be born again of the Spirit, to be born again of the water is sa pamagitan ng banal na Espiritu, sa pamagitan ng kanyang salita. The water is not water baptism. Baka meron ditong nalilito pa dyan. Water baptism is not a requirement for salvation. Okay. Are you a born-again Christian? Maybe today, ma-realize mo yan. Are you 100% sure that when you die, you will go to heaven? If not, baka hindi ka pa born again. Suko mo yung buhay mo sa Diyos ngayong hapong ito. Kasi iikot lang tayo ng iikot dito eh. Di ba? Nagbubutas ka lang ng upuan mo. Hindi ka naman pala born again. Hello? So I'm taking time in this question. Are you a true, blue-blooded, born-again Christian? Meron bang born-again na palingon-lingon? Pwede. Minsan nandyan, minsan active, minsan wala. Hindi siya consistent. May nililingon kasi. Hindi ka karapat-dapat sa Diyos. Ang gusto ng Panginoon, walang lingonan. Hindi ho ito ibig sabihin na, paano yung pastor? Ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa, is not applicable. Alam mo ba, sa totoo lang, ang taong hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. Tama ka doon. Okay. Ang demand ng Panginoon is, be fully dedicated to the Lord. Okay? Walang lingunan, wala kang babalikan. Nang ibig sabihin nun, naintindihan mo ang purpose mo sa life. Okay? Ano yung purpose sa life? 2 Corinthians 5:15. Maintindihan mo lang to kung born again ka na. Pag hindi ka born again, hindi mo naintindihan to. Ano ang sabi? Basahin natin, sabay-sabay. And that He died for all, should not henceforth live unto them. Hindi na para sa kanilang buhay. But for Him who died for them and rose again. Napakagandang talata. Very directional. Very simplified. Dahil siya'y namatay para sa'yo, binigyan niya ang lahat para sa'yo, ikaw ang naging purpose niya sa pagpunta niya rito sa mundo, at dapat lamang, kung naintindihan mo to, hindi ka na mabubuhay para sa sarili mo, kundi sa Kanya na nagbigay ng Kanyang buhay sa'yo. So, yun po yung ibig sabihin niyan. Pag tinalikaran mo na yung mundong buhay mo, iniwan mo na yung buhay mo, isa na yung purpose mo sa life, siya na lang. Kaya pagdating ng Sunday, nasa church ka. Dahil siya ang purpose ng life mo. Oo, may mga emergency tayo pag Sunday, pero as much as possible, having put my hands upon the plow, meaning to say, I am committed to my church. Meron tayong mga bago nandito. Kaya hindi pa kayo bona fide member ng church. Kaya tayo nagpapamember sa church, sinasabi mo, Lord, I am committed and I want to serve God in your term, not in my own term. Amen? Kaya hindi pwedeng hindi ka magsasubmit sa membership at kay pastor. Kasi ang pastor ang niligay ng Diyos sa church, okay, bilang representative ng Diyos para pangunahan ng mga tao
sa kalooban niya na ipatupad ang kalooban ng Diyos. For others who are not born again, that is foolishness. I am not the one controlling the church. It's the Word of God. Dapat kontrolado tayo ng Panginoon. So kaya ayaw mo mag-dedicate ng life mo, ayaw mo pa-control kay God, not me. Not from me. Or not to me. So purpose. And then, priority. Ang priority natin ay ang Panginoon sa buhay natin. Naalala ko nung ako ay nag-asawa na, ibanggit ko sa inyo, kung kayo uuwi sa Lipa, laging ang gusto ng mama, you know my mom, patulog ko naman dito, anak. Ma'am, may asawa na ako. So, hindi ako laging tuwing pupunta dito ako matutulog. Hindi na ako binatang gaya ng dati. I am committed with my wife. Maliban kung pag-uusapan namin mag-asawa, I will stay with mom. Kailangan niya ako doon. So, yun lang. Pero may committed na eh. Kaya hindi pwede mag-asawa ang mama's boy, mama's girl. Nakita ko po dun sa isang reel na si Ronaldo, anong apelyido niya? Yung soccer player? Cristiano? Ang ganda ng kanyang asawa model ng Victoria's Secret. Pero ang dahilan kaya sila naghiwalay, laging kasama niya ang kanyang nanay. Ayaw niyang maiwan sa kada lakad, kasamang nanay. May asawa ka na, Ronaldo. Oy, sana makarating sa ito. Pag may asawa ka na, ang priority mo, asawa mo. Amen? Nanay niya pa rin ang priority niya eh. Hindi ho applicable sa atin yung baka walang pastor. Oo nga. Kristiyano, hindi. Kristiyano yung pangalan. Napakayaman, di ba? Ewan ko lang, sana magtagal dito sa susunod. Hindi alam ang priority eh. Kung nag-asawa ka, ang priority mo, asawa mo na. Hindi na si mami. Pero, mapagmahal sa nanay, grabe, bilib ako sa mga taong gano'n. Ang mapagmahal sa ina, mabuting tao yan. Pero pag hindi mo lang priority mo, magiging masama ka sa asawa mo. Di ba? O ngayon, naging Kristiyano kayo, alam niyo priority niyo? Church! Pag sinabing Lord, church! The Word of God! Ay, hindi naman si Lord hindi naman yung taong pinupunta ko dyan eh. Si Lord! Oy, ang Lord mo yung nasa bahay, ba't ka pa nandito? Dito ka na lang sa bahay. Pag sinabing Lord, church! Obligado kang mabuhay para sa church. Kaya ang pag-aasawa at ang paghanap ng church ay pareho lang. Hindi pwedeng basta-basta ka naghanap ng church, tapos ayaw mo na, alis ka na naman. Naghahanap ka ng perfectong church. Meron bang perfectong church? Meron! Walang member doon kasi pag may nagpa-member, hindi na perfecto yon. Joke lang. Huwag kang maghanap ng perfect marriage. Dahil yung kapartner mo, wala kang nakitang kapartner na perfect. Ano? Hanap ka pa ng perfect marriage? Leo? Meron ulit. Nung una, pumwede yun. Kasi bit-bit mo na ngayon, hindi na pwede yun. Dadaan ka. Dadaan ka sa matatanda dito. Kay Ninang Babes. Nanonood ba siya? Sorry Ang taong naging born again, na hindi naintindihan ng commitment, hindi born again yon. To be a born again is commitment with God. Huwag ka mag-aasawa pag wala kang alam sa commitment.
Kung ang alam mo lang sa commitment ay spelling ng commitment. Church is a commitment. Just like marriage. Yan po yung demand ng Panginoon eh. Hindi po demand ng church yan, ng pastor, no? Is the demand coming from the mouth of God. Walang sino mang nagtalaga ng kanyang buhay at palingon-lingon is fit for the kingdom. Ngayon, kung naintindihan mo yan, ang punto mo dito, kaya ka nandito, mag-submit fully. Magpa-member ka sa church fully. Dahil susunod ka sa kalooban ng Diyos sa buhay mo. Sa patakaran ng Biblia at ng church na to. Amen? O ngayon, bakit ba ganun ang demand? Let's go back. Bakit ganun ang demand ng Panginoon? Okay? I will go back to the demand later on. Ang responsibility, 3 points lang po ako eh. The demand, the requirement in the demand, the reasons for the demand, and the responsibility in the demand. Kasi demand ang pinag-uusapan natin eh. Di ba? So, tingnan po natin ang reasons for the demand. Why God is demanding that kind of demand to forsake all and focus all for Him? Why? What is it in the kingdom? Number 1, tingnan po natin ang description ng kingdom. Ano po ba pag sinabi natin kingdom of God? Do you understand what is the kingdom of God? Pag sinabi natin kingdom of God, the kingdom means the king's domain. And the king's domain are the people. We are the domain. And then, the rule of God. Everything about God is the kingdom's life. Jesus and the kingdom are one. When we are in the kingdom, we have the life of God in us. And the life of God is the eternal life. It's everything about Yahweh. It's about everything about Jehovah. Who God is the kingdom. And that should be the life of everyone in the kingdom, is the life of God. And do you know who we are? Number 1, the kingdom is about people who are above all people on the planet Earth. Wow. Okay, tandaan niyo po, binanggit ko sa inyo ito in Luke 7:28. Luke 7:28. Sinabi ng Panginoon, basahin natin ulit, sabay-sabay please. Sabihin niyo, magsalita po kayo. Huwag kayong bumuka lang ang bibig. You declare it. Mas maganda po yung pag-verse, dinideclare natin. 1, 2, ready? Go! For I say unto you, among those that are born of women, there is not a prophet greater prophet than John the Baptist, but he that is least in the kingdom of God is greater than he. So sa ibang salin, mas maganda po ang pagkakasabi, pero halos pareho lang din naman. Sabi po ng Panginoon, walang hihigit pa or greater than John the Baptist. Hindi lang prophet. Sa ibang translation, kahit born of women, any being, person, born of a woman, Old and New Testament, sinabi na ng prophet eh. Kasi mga prophet, great po yan na tao eh. Di ba? Ang sabi po doon, walang greater sa lahat ng prophet, kundi si John the Baptist. Pero ang sabi po dito sa verse na to, ang list of the kingdom, ang pinaka-list sa kingdom is greater than John the Baptist. Nakaya mo? Born again ka, born again mo lang ngayon, wow! Nakuha mo, RB? Ikaw kinakausap ko kasi kayo pinakabata rito eh. Nakikinig ka? Okay. Sinong greater? Si John the Baptist o si Moses? Ha? O, pasagot natin sa kuya mo. Sinong greater? John the Baptist o si Moses? Umayos ka. Tatanggalin ko yung salamin mo. Tingnan nyo. Walang isinilang sa ibabaw ng lupa na propeta greater than John the Baptist. So John the Baptist is greater than all the prophets in the Old Testament. Sinong greater? John the Baptist o si Moses, Rafi? John the Baptist. Sinong inahangan mo sa Old Testament? Abraham? Sinong inahangan mong karakter sa Old Testament? Si Job. Sinong greater? Si Job o si John the Baptist? John the Baptist pa rin. John the Baptist o si David? Ha? Sigurado ka dyan? Moses o si John the Baptist ulit?
John the Baptist. Nakuha mo? John the Baptist is greater than Moses. Nakuha niyo po? Sige po. Nakuha mo, Ninang. Greater si John the Baptist sa lahat ng bagay. Sa lahat ng tao. Great is the greatest. Greater eh. Among all eh. Pag sinabing among all, greatest na. Okay, are you ready for the next question? Huh? Who is the greatest? You or John the Baptist? Ba't ka nahihiyo? Me. Me! If you are even the least in the kingdom of God, you are still the greatest because the Bible says that is the peculiarity of the people in the kingdom. Okay. 1 John 2:9. 1 John 2:9. Nico, nakukuha mo? Who is greater, John the Baptist or you? Confident me. Who is the greatest? You or Yana? Huwag ka magkakamali. Huwag ka magkakamali dyan. Yari ka. Yana. First Peter, I'm sorry, First Peter. Sinabi ko ba dyan? Hala, si Pastor. Ibang nasa isip. Di ba? Pero pag tinawag ko si Ora, hindi ako nagkakamali ng pangalan. Ora talaga yan. Di ba, Ora? Ayan ang description ng Christianity, oh. This is the peculiarity or the people of God. You are a chosen race. Royal priesthood. I will not explain everyone. People for God's own possession. I-King James Version mo iha. I want to see the word peculiar. Peculiar people. Exclusive, special people. Okay? So yan po yung mga born again. Yan ang kingdom. Saan po galing yan? Deuteronomy chapter 7. Tingnan po natin sa verse 6. Keep your eyes wide open. This is about the kingdom. Are you born again? You must have this understood that you're the greatest, even you're the least, greater than all the people in the Old Testament. For thou art an holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special or peculiar people above all people. We are the royal blood of the royal blood. Not the British, not the Americans, not the Arabians. We are the greatest. We are... Uy, hindi ko tinuloy ha. Inahon mo si Mercury ha. Nakayan po, nakita po. Alam niyo, no? Verse na yan. Upon the face of the earth. Verse 7, yan na. The Lord did not set His love upon you nor choose you because you were more in number than any people, for you were the fewest of all the people. Hindi ko kayo pinili kasi marami kayo o kukunti kayo. Not that. Not that. Verse 8. But because the Lord loved you, pinili kita hindi dahil sa... Ano yung sabi sa song? Minahal kita. Ano na yung song eh, no? Hindi dahil maganda ka? So, minahal ka ng Panginoon kasi prerogative niyang mahalin ka. Choice niya yon. Sovereign, yan ang ibig sabihin ng sovereign choice. Minahal ka ng Panginoon for who you are. Hello? Hey! Are you awake? Sinong kausap dito ng propeta nung sinulat to? Sinong kausap dito ni Moses nung sinulat niya yan? Si Lord na nagsasalita. Sinong pinapatungkulan ng Panginoon? Ha? Sinong pinatutungkulan ng Diyos? Israelite. Kung ang Jewish people, lahat ng mga tao dyan,
John the Baptist is the greatest, and we belong to the kingdom of God, that is for us. Nararamdaman niyo ba o wala lang? Tigilan natin to. Wala kayong nararamdaman eh. Kaya bilang isang Kristiyano, I am always amazed of myself being the most important human beings on the planet Earth. You're the most special in God. Naintindihan mo, Mercy, yan? You're special. You are special to God. May good news ako sa'yo. Kahit hindi ka special sa maraming tao, wala akong pake kung ako yun. Special naman ako kay God eh. Naiintindihan mo? Binigay niya ang buhay niya sa'yo. Minahal ka niya. Hindi dahil maganda ka. Minahal ka niya, hindi dahil pangit ka. Dahil kawawa ka. Minahal ka niya kasi para sa kanya, minahal ka niya. Kaya sa totoo lang, inuulit ko sa inyo, walang inchik na Kristiyano. Si Marisa? Walang inchik na Kristiyano. Naniniwala ka ba? Nakakita ka ba ng inchik na Kristiyano? Meron din. Insecure ba? Mahal ako ng Diyos eh. Hindi mo ko mahal? Bahala ka sa buhay mo. Kawalan mo yun. Kamahal-mahal kaya ako. Minahal nga ako ng Diyos eh. At di mo ko mahal? Bahala ka. Bahala ka. Ayan po yung, that is the peculiarity of the kingdom. And you know what? Kind of people that are there in the kingdom? Greater than John the Baptist. You know why? We are greater than John the Baptist. You know why? Do you know who John the Baptist is? He is not in the kingdom. John 3:39. John 3:39. Gusto niyo makilala si John the Baptist? Anong kanyang role sa kingdom? John 3:39. Ha? Sino siya? Sino si John the Baptist sa kingdom? Ano ang kanyang relationship? John 3:39. Walang 3:39? 36 lang. Yan ba yun? John 3:29. Yan, tumama na ako. Basahin natin. Sabay-sabay. Again. He that hath the bride is the bridegroom. But the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice. Okay? This, my joy, therefore, is fulfilled. Sinong tinutukoy dyan niya? The friend of the bridegroom. Behold the Lamb of God, who taketh away the sins of the world. Sino nagsalita niya? Bago magmarcha ang groom, magmamarcha muna ang nauuna ata kayong best friend eh. So, ang role ni John the Baptist, he is the best man for the wedding. And who is the bride? Who is the bride? Who is more important, the bride or the best man? O, naintindihan nyo na kung ba tayo greatest? Naintindihan nyo na? Alam mo namang mas mahal mo yung bride, yung best man. E di kayo na lang ang pakasal, sino kaya sa inyong dalawa? You know who you are. Ito yung kingdom na pinag-uusapan natin. Kaya ang sino man na hindi naglalagay ng kanyang kamay at nagtatalaga ng buhay at nakapokus lang sa groom is not worthy of the kingdom. Not worthy of the groom. You are not worthy to be my bride. Gets na?
Okay, I want you to see what kind of people that are in the kingdom. The Old Testament Jewish people was the forerunner of the New Testament kingdom. Old Testament is the forerunner of the New Testament. Okay? Do you want to see this? Deuteronomy 28. Above all the people, these are the people. Deuteronomy 28, simulan natin sa verse 10 hanggang 13. Okay, basahin natin ulit. Sabay-sabay. Begin. And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of you. They will respect you. These people are respectable people on the planet earth. The kingdom people. Verse 11. And the Lord shall make thee plenteous in goods. There is abundance in the kingdom. Okay? Next verse. 12. The Lord shall open unto thee his good treasure. They are rich people in the kingdom. There is riches, prosperity in the kingdom. Kaya gusto ng Panginoon, forsake the world. Look at the kingdom, what you've got in the kingdom. There is riches, prosperity in the kingdom. Ang sabi dito, the heaven to give thee rain unto thy land in season, magiging fruitful tayo. And to bless all the work of thine hands. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Oh, naintindihan ko, may kanya-kanya pa tayong mga utang-utang ngayon. Pero hindi tayo nakatuon dyan. We are not for that kind of life that is temporary only. Amen? Focus on the reality that we people in the kingdom, we are destined na mapapautang. Hindi tayo mangungutang. I-declare po natin yan. Tayong mga nangungutang ngayon, let it be ended one day. May mga liabilities tayo, may pinabayaran akong kotse ngayon. May ibang mga liabilities. But my mindset is prosperity. Verse 13, finally. RB, tingnan mo yung verse ha. Anong sabi dyan? And the Lord shall make thee the head and not the tail. Ayaw ng Lord na ikaw ay pabuntot-buntot lang. Ha? Gusto ng Lord, you're the head and not the tail. And thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. Ayaw ng Lord na nasa ilalim ka. Gusto ng Lord, nasa ibabaw tayo. We are born for that. Because that is the characteristic of the kingdom people. To be on top, and not at the bottom. To be the head, and not the tail. Amen? Pag estudyante ka, gusto ng Lord, nag-excel ka. Kung hindi man sa academic, at least, most clean. Most obedient. Sino dito ang naging most clean sa klase? Pasok, okay? You understand the kingdom people? What are they? Ito yung gusto ng Panginoong maranasan ng Kristiyano. Ni Ronaldo. Are you programmed for that kind of life? Junior? That is my birthright. Birthright ko yung success. Success is my DNA. Prosperity is in my blood, though not yet in my pocket. And then another thing about the kingdom. This is about peculiarity. Secondly, what do we have in the kingdom? Romans 14:17. This is what we can get when we are in the kingdom of God. A born-again Christian is living a life like this. Peculiarity. Number 2, there is what? Come on, Romans 14:17. Sabay-sabay uli. Come on. For the kingdom of God is not meat and drink. It's not about materialism. But righteousness and peace and joy in the Holy Ghost. It's about, kanina peculiarity, gawin nating peace. Peace, righteousness, and joy. In the midst of problem, ang taas ng gasolina,
80 pesos. Pag diesel, magkano tikboy? Ha? 82? Saan ka nagkakarga? Mura yun 82 diesel. Okay. Tumaas po ng 30 pesos sa dati. Dati 50 nagkakarga ako, ngayon 80. Di ba? Pero hindi naapektuhan ng aking joy at saka peace. Natapos na ba ang deadline ni Trump sa Strait of Hormuz? Binigyan ng 48 hours to open freely. Sino nagkakabalita? Strait of Hormuz. Kaya mataas pa po ang presyo ng langis dahil hindi pa po nakakakuha sa Iran, no, ng langis ang Pilipinas. Okay? China, Russia, yung alay lang po ng Iran na nakakakuha sa kanila. I don't know now. Pero yung kapayapaan, hindi naapektuhan. Dahil ang kingdom's economy is not affected by the world's economy. Hindi porke naghihirap ang mundo, maghihirap tayo. No! Our economy is the kingdom of God. Unlimited resources. Amazing resources of God. Hindi mauubos ang resources ng Christians if you are just submitting to the kingdom. Amen? At hindi natatakot dahil may peace sa kingdom. Undisturbed peace because of the presence of God and the economy of God. May kabanalan sa kingdom. May kagalakan sa kingdom. Ang taong pabago-bago ang damdamin niya, hindi consistent ang kanyang kasiyahan, ay nakasalalay sa bagay sa mundo, sa material. Sa material dito sa mundo, pabago-bagong economy, pabago-bagong mga tao sa paligid. But in the kingdom, ang Diyos hindi nagbabago. Ang economy ng Diyos hindi nagbabago. Kaya ang kapayapaan hindi nagbabago. Ang kasiyahan hindi nagbabago. Ang kabanalan hindi nagbabago. Kasi nakasalalay sa presensya ng King of the Kingdom. Amen. Ano pa meron sa kingdom? Matthew 12:32. Matthew 12:28. I'm sorry. If I cast out devils by the Spirit of God, then the kingdom of God is upon you. If you can see the authority and the power, okay? Now the kingdom is come upon you. Because the kingdom of God is not just about peace, righteousness, and joy. The kingdom is about power, authority, and rule. People of the kingdom are people of power, authority, and rule. Takot sa kanya ang demonyo. Ayaw ng demonyong malaman yan. Ayaw ni Satanas na malaman mo na ikaw ay may power and authority laban sa kanya. Kasi once nalaman mo, hindi ka niya pwedeng paglaruan. Hindi ka niya pwedeng takutin. Okay? So yan po yung kaharian natin na meron tayo. It's about power. It's about authority. Lastly, binanggit ko na kanina, babanggitin ko ulit sa inyo, Matthew 6:33. I want you to understand this verse. Every one of you. Lahat tayo naghahangad ng kasaganaang pinansyal. Dahil parang, anong kasaganaang meron kayo? Banal nga kayo, wala nang kayong pera. Parang ang hirap i-reconcile. Di ba? Banal, walang pera. The kingdom of God, walang pera. Hindi ba kasama ang pera sa kingdom of God? Hindi ba kasali? Palagay mo, Sarep, hindi kasali ang pera? O kasali? Kasali! Hindi pwedeng kingdom of God, bilanggit ko na sa lumang tipan, it's about nagpapahiram. Di ba? Head and not the tail, above and not beneath. Sabi ng isang preacher, no, ang kingdom of God is about righteousness, peace, and joy lang. It's about spiritual. Ang sabi sa Matthew 6:33, but my God, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and then yung lahat ng pinoproblemang material, ibibigay ko sa inyo. Material provisions, material abundance. Paano tayo makapaglilingkod dito pag wala tayong pera? Paano tayo magbabayad sa rental nito pag walang offering? Paano tayo kung wala kayong trabaho dito, walang kumikita? Paano wala tayong ibibigay dito sa rental? Wala tayong ibibili ng gamit natin? Kasi puro spiritual tayo? Ang kingdom of God is spiritual kingdom in the material world. And they are superior when it comes to material world.
Pakinggan mo ito, Kevin. Ang Amerika kaya naging mayaman dahil ang framer ng Constitution originally, mga Christians. Naging superpower ng Amerika because of their Christian belief. Lahat ng presidente naging godly. Panahon ni Abraham, Lincoln. Gusto ng Lord maging superpower ka. Gusto ng Diyos, ang church ng Panginoon, ganun din, mayaman din. Superpower tayo. Na pag merong demon possessed, nandun tayo nagkakasok ng demon, hindi tayo nagtatago. Pag may problema, nandun tayo. Hindi tayo nagtatago kasi powerful tayong tao. Gusto ng Panginoon tayo maging Israel ngayon. Kinatatakutan sa Middle East. Superpower nation is Israel. Superpower in the world is America. Pumapangalawan China, nag-aagawan sila. Kaya malungkot ng iba sa inyo na hindi pa darating si Lord kasi sa prophecy, ang Amerika mawawala sa end times. Kaya ang sabi ng iba, pag napalitan si Trump nang hindi na naman godly, alam niyo ba ang Amerika was rededicated to the Lord by Trump? Hindi ko alam kung tapos na. Na-monitor mo, Juki? There is a rededication of America to the Lord. Maraming quote and quote kay Trump, pero marami na nagawa si Trump. Bible study sa White House. Bible study sa mga government offices. Okay? May sasabihin akong importante sa inyo about Matthew 6:33. Kung ang utak mo ay nasa kingdom, ang iyong buhay ay para sa kingdom, yung pangako ng Panginoon, in all these things shall be added unto you, ay para sa iyo. Alam niyo ba yung word na Jehovah Jireh? Bakit tinawag si Lord na Jehovah Jireh? The Lord will provide. Bakit? Biglang lumingon si James, akala niya tatanungin ko siya eh. Yung pala talagang tatanungin ko siya. Paano kung palagay mo, James? Bakit tinawag si God na Jehovah Jireh? JB, bakit? Kunyari pa to, hindi ako pinapansin, oh. Ganda-ganda na nga yung si JB, oh. Bakit tinawag siyang Jehovah Jireh? Bakit? The Lord will provide. Kasi, nung papatay niya ng kanyang anak, iaalay sa Diyos, sabi ng Panginoon, hold! I know that you obey me. Tapos biglang may lamb. Okay? Yun ang ini-offer kay God. So, yung pong lamb was a provision by God. For what? For what? For what? For worship. Dahil pag samba pinag-uusapan, the Lord provided the lamb. It has something to do with the worship. Now, if your life is to worship God, as Christians, we are to worship God 24/7, the sustenance will continue to flow. Why Christians are not experiencing the flowing of financial blessing? There's something wrong. For worship, you might not be really worshiping God the way you should. That's a law. Okay, finally, balikan po natin. I'm about to end now. The kingdom of God is about peculiarity of the people in the kingdom. It's about peace, righteousness, and joy. It's about power and authority. And it's about what? Prosperity. When we say kingdom, it's about prosperity. If we are not experiencing sustenance, abundance, provisions upon provisions, let's check it out. Huwag tayong tumingin. Bakit siya ganito? Bakit siya ganon? Tingnan mo yung sarili mo. Are you really a true worshiper? Are you really? Have you put your hands upon the plow and not looking back? Hindi ka ba influensyado ng material things? Ng mga heartaches mo sa buhay? Ano bang motive talaga natin? Now, if we are righteous, sincere sa ating commitment kay God, we are focusing and forsaken all before God. There is no way that we can experience the kingdom life. The kingdom life. Characterized with peculiarity, with power, with peace, with joy, with righteousness and prosperity. Amen. Wala nag-amen kahit isa eh. Hoy, may dalawa. Okay, finally,
Sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, gusto kong maging mighty ka. Gusto kong i-bless kita. Okay? Genesis chapter 12, I will end with this. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, this is the first message I preach about prosperity, about blessing. Nasa baptist pa ko noon, mahaba pa ang buho ko. Okay? Nag-preach na ako tungkol dito. Ang sabi ng Panginoon, Genesis 12. Genesis 12. Sabi ng Panginoon, bantayan niyo ha, ang pangako ng Panginoon sa kanya. Sabi ng Panginoon, now the Lord had said down to Abraham, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house into a land that I will show you. Take note of the verse 1. That is forsaking all. That is forsaking all. Leave your place. Leave your worldly place. Leave your kindred, the relatives. Leave your heartaches behind. Leave the sentiments behind. Leave everything. And go to a place that I will bring you. What God will do to you. Okay? Verse 2. Number 1. I will make a great nation out of you. Out of you, you will become great nation. And that is Israel right now. One of the greatest nations. The most powerful nation in the Middle East. That is Israel. Okay? And I will bless you. God called Abraham to be blessed. God called you to be blessed. Hindi ka tinawag ng Panginoon para ka maging miserable, maging pobre sa ibabaw ng lupa. God's calling for every one of us is for God to bless your life. Don't doubt it. And then God said, I will make thy name great. I will make your name great. Kapag sinabing, Roger Simon, oy si Roger Simon, si Toto yan ah. Ay mabait siyang taong yan. Lapitan mo yan, tutulungan ka niyan. Di ba? Si Ernie, wow! Grabe yan! Lapitan mo yan, tutulungan ka niyan. Oy! Si Boknoy, lapitan mo yan. Uutangan ka niyan. Di ba? Great name. And thou shalt be a blessing. Thou shalt be a blessing. Power. So yun po ang plano ng Diyos sa atin. Pero anong requirement? Verse 1, anong requirement ng Lord? Get thee out of thy kindred, country, forsake all. Ang sino mang hindi nagpo-forsake all at palingon-lingon is not fit to experience the kingdom. Bago tayo magtapos, tanong ko kayo, nararanasan niyo ba ang kingdom life? You ask that question. Do you experience the kingdom life? The mindset kingdom. Kung hindi pa, baka meron kang nilihulingon, hindi ka totally committed kay God. The same thing with your marriage. Kapag hindi ka totally committed sa marriage mo, palingon-lingon ka, marami kang hinahanap sa mundo, hindi ka makapagpo-focus sa asawa mo. Hindi mo makikita ang beauty ng husband at ang beauty ng wife. Kasi marami kang nililingon-lingon, marami kang hinahanap-hanap. Baka hinahanap mo sa asawa, puro material, wala yun doon. Kalimutan mo yan. Okay? Amen? Now let's go back to the demand. No man, having put his hand or hands upon the plow, is fit for the kingdom. Now before you get out of this place, have you given your life for the kingdom? Have you given your life to Jesus completely, absolutely? If not, please don't get out. Receive Christ. Give your life to Christ and experience the beauty of the kingdom. You're being special to God. You're being provided by God. You're being holy by God and for God. Tayo pong lahat ay tumayo. I would like to share with you a story. There was a man named Hernando Cortez, born in 1485. At the age of 34, 1519, Hernando Cortez was already a conqueror, conquistadores. Listen carefully. He went to Mexico, nang tawag ay Aztec Empire, with 5 to 6 million people in Aztec Empire to conquer Mexico. With only 600 men on board
with his 11 ships. He was able to conquer Mexico with 5 to 6 million. And he named Mexico as the new Spain and became a colony of Spain for so many years. Halos sabay ang Pilipinas in 1521, 1519. Alam niyo po ba kung bakit with 600 soldiers na-conquer ang Mexico by Hernando Cortez? Pagdak ng kanyang mga barko sa Mexico, sabi ni Hernando Cortez, sunugin lahat ng barko. The 11 ships, burn them all. Ibig sabihin noon, nandito tayo to conquer or to die. We are to conquer or to die, no turning back. We will not go back alive. We will go back dead if we will not conquer the island of Mexico. And the reason for this group of 600 men to conquer New Mexico or Mexico because there was no turning back. Kaya ka magiging matagumpay at mararanasan mo ang karya ng Diyos if you will not turn back. No turning back. Father, thank you. Thank you, Lord God, for this commandment. Thank you for the demand. It's not about us. For you to put down, for you to put us to shame, for you to make us miserable. You gave us the command to forsake all, so that we will experience the kingdom life, about peculiarity of your people, about prosperity, about peace, joy, and righteousness, power and authority. Oh God, let not everyone step out of this room not committed to the Lord and turning back. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen.